Maswerte tayong wala na mga piratang naglalayag ngayon sa ating mga karagatan para maghasik ng lagim. Pero sa Davao City, may isang piratang pagala-gala daw, pero hindi sa dagat, kundi sa mga kalye at ang sinasakyan, hindi barko o bangka. Ano nga ba ang target niya? Sa Davao City, tila may paggala-gala ro na pirata. Madalas ko siya nakikita dun, paikot-ikot sa lugar namin. Meron dito isang pirata na nakatira. Bigla na lang yan dumating dito sa amin. Hindi naman daw nanggugulo o nanlilimas ng ari-arian ang gumagalang pirata. Pero sino nga ba ang lagalag na pirata? Hindi ito kuha mula sa isang pelikula o ika-anim na yugto ng isang sikat na Pirates movie series sa Caribbean. Dahil ang sinasabing piratang gala sa Davao City, ang 36 anyos na si Jasper. Hindi siya pirata kundi isang online seller sa totoong buhay. Hindi naman daw niya pinipirata ang karakter ng Hollywood superstar na si Johnny Depp na gumaganap na bilang Jack Sparrow na isang pirata sa Caribbean Sea. Sadyang iniidolo lang niya ito. Wala, parang chill, go with the flow, yung walang pinoproblema. Napakahusay. Lahat ng problema, kaya nang lagpasan. Die-hard fan din daw siya ni Johnny Depp. Not all treasures are silver and gold, mate. Yun ang pinakapaborito kong linya ni Captain Jack Sparrow. Ang ibig sabihin noon sa buhay ko, para bang mas mahalaga ang maging masaya, mas mahalaga ang mabuhay ng tahimik at masaya. Kung ang totoong Captain Jack Sparrow ay nakasakay sa barko, ang ating local idol na pirata nagbibisikleta. Since elementary, trip na trip ko na talaga yung nakikita kong nagbibisikleta na gumagawa ng mga tricks. Hanggang nag-college ako, nasa BMX ako eh. Hanggang nakahiligan ko na, so sumasalin ako ng mga competitions. Pero bago pa siya maging Pinoy, Jack Sparrow, iba't ibang trabaho rin ang kanyang pinasok. Nagsa-sideline kami ni Mrs. Si Mrs. nasa BPO siya, connected siya nun sa BPO, pero home base. Tapos ako, may farm yung pamilya namin. Tumutulong ako sa farm. Nalunod man sa alon ng problema noon, unti-unting umahon si Jasper. May a-applyan din sana ako na isa pang job. Kaya lang, nung nagka-pandemic na pagdesisyonan namin ni Mrs. na maghinto na siya sa BPO, nagplan kami to yung ukay business, tapos yung mga cosmetics. Sabi niya sa akin, kung magtrabaho ka, hindi natin maano yung mga bata, hindi natin ma-focus yung pag-aalaga. Ang mga pagsubok sa buhay ay parang alon sa dagat. Malalagpasan din ito kung sasabayan sa paglangoy. Gawin nyo lang yung mga pinapangarap nyo. Malay natin, siswertehin kayo. Ganun lang din ang ginawa ko sa mga pangarap ko. Walang imposible kung tayo'y nangangarap.